Nasa tanggapan na ni House Speaker Bogie D. III ang mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Himayin natin ang mga ito at pag-usapan ang iba pang maiinit na isyung politikal sa bansa kasama ang Dean ng School of Diplomacy and Governance of De La Salle College of St. Benilde, si Dean Gary Dionisio. Magandang hapon po, Dean Dionisio, and welcome back sa Arangkada Balita. Ay, magandang hapon sa inyo, Maan at Jack. At magandang hapon din sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Okay. Dean Gary, si Nina Corpus po ito. Sorry, Nina pala. Sorry. Nina, sorry. Naka-phone patch ka. Okay lang Okay po, lang po. kumari ko si Mad. Siya yung show kanina. Oo, bakit? Okay. Nalilito po. Medyo minsan magkamukha kasi kami. Ano po ang masasabi nyo sa mga bagong isinampang impeachment complaint laban po kay VP Sara? Mas lumakas po ba o parehas lang? Well, isa sa mga importanteng feature or component nitong impeachment for this year ay yung number one, yung testimonya rito no, ni Ramil Madriaga. Ang sinasabi nga ng kanyang abogado, isa itong missing link dahil yung mga account nga ni Ramil Madriaga bilang isa sa mga importanteng personalidad sa during the time na si VP Sara ay nasa Department of Education at even prior pa that yun during the campaign, no. So kumbaga may mga inside information si Ramil Madriaga na inilahad at yun ang sinama nung halos tatlong impeachment cases, no, na i-file nga dito sa Speaker of the House. So kung mabibigyan siguro ng pagkakataon na ito ay mapaliwanag, ito ay ma-discuss, mas magkakaroon ng kaliwanagan kung meron bang katotohanan yung mga akusasyon dito nga kay VP Sara, dahil tandaan naman natin, siyempre ang impeachment ay isang pagkakataon, magamat this is a political process, no. Ito yung pagkakataon dyan para maliwanagan tayo sa mga issues na pinarata. Kaya nga importante na dapat ito ay masimulan at talagang mahimay-himay ng mga mamayan, ng ating mamayan, no. So yun po ang inaabangan natin. So yun yung isa sa mga mahalagang component, no. Siyempre yung mga dati pang mga issues na binanggit, no. Recently para kita ko nga may isang interview na even nga yung pagbabanta na ginawa, no, alleged na pagbabanta ni VP Sara kay President Bongbong Marcos, kay First Lady Liza Araneta Marcos at kay former Speaker Martin Romualdez, no. Ang sinasabi ay napakabigat nito dahil whether we like it or not, nanggaling ito mismo sa bibig niya at direkta niyang sinabihan yung mga tao. So hindi ito simpleng kaya i-deny, no, ng mga statement niya. Sa kanya mismo galing ito, hindi ito allegedly coming from someone else. So ito yung siguro mga dapat nating antabayanan, no? At sana ay mapag-usapan na rin talaga. Opo, and din nga, kumpara natin ito dun sa impeachment case na ibinasura laban kay Pangulong BBM. At ikumpara natin dito sa impeachment case. Kumbaga, with regards sa evidence, tingin nyo, mas malakas talaga yung mga ebidensya laban sa ating Vice Presidente kumpara dun sa mga ebidensya na ipinisinta naman laban sa ating Pangulo? Well, yung nga yung pagkakaiba ng dalawa, no, dahil ang nangyari ay marami dun sa mga na-include o nabintang, for example, kay President Marcos, halimbawa, yung nga ng yung GAA budget, no, ng 2025 na kung tutusin ay pinirmahan din naman ng membro ng Kongreso, both ng mababang kapulungan tsaka ng Senado, di ba? So, kumbaga sa kanya ay naging hindi naman sa ministerial ang pagpirma niya, but rather isa sa mga constitutional duty niya. So kung ito ay naging problema, kasi sabihin nagkaroon ng malaking pagkukulang lahat. So ang hirap 'yon direktang ipatunayan sa kanya dahil inaprubahan ito eh. 'Di ba? Hindi mo pwede namang itenga mo ito dahil again, kung hindi mo pirmahan ito, tingin ko mas magiging mabigat yung violation sa kanya, no? Dahil that will be a culpable violation of Constitution kasi it's her constitutional duty to sign, no, yung isang General Appropriations Act, no. So yun yung so and other than that, syempre yung hearsay na bintang sa kanya nga ni yung
na halimbawa yung sinabi na si Senator Aimee ay addict siya. So ang hirap naman patunayan nung walang ebidensya dahil pag pinalusot natin yung mga ganyan, now we can simply pinpoint, no, and then mention everyone na ikaw ay magnanakaw, ikaw ay addict, ikaw ay etc. kung wala naman tayong matibay na ebidensya. So ito siguro yung importante dahil kung ang pagagalingan lang ay isang source at wala naman itong kaakibat na corroborating statement or from other individuals, mahirapan tayo na patunayan. At tingin ko yun ang naging wisdom din. Kaya nga, ang sabi nga ni Committee on Justice, no, Congressman Luistro, may kakulangan in terms of substance itong impeachment complaint. Napakahina. Tama sa form, nag-comply sa form, pero in terms of substance, wala kang direktang connect na merong kinalaman o may ginawang impeachable offense si Pangulong Bongbong Marcos. Pero Prof, sabihin na natin na itong impeachment complaint laban kay VP Sara, no? Sabihin mo nang maging sufficient in substance, makarating ito sa Senado, di ba? Dahil matibay, sobrang tibay ng sobrang ebidensya. tibay ng mga ebidensya. Pero alam naman po natin ang impeachment nga ay isang political process. Yeah. Opo, pwedeng sabihin natin, andyan lahat ng ebidensya, guilty siya, Oo. pero ang boto ng Senado ay hindi. Oo, di kung ba? pipikit sila. Hindi pala siya. Yeah. Hindi pala siya, di ba? Hindi siya impeached. And perpetually disqualified for running for office. Kasi yun nga po yung crucial dito, considering papalapit na po ang 2028 elections. Ang isang maganda rin dapat nating malaman, no, yung impeachment process kasi this should also serve as an educational process sa mga Pilipino. Dahil ang akala kasi natin, di ba, yung impeachment ay exclusive lang sa domain halimbawa ng Senado at ng mamamagulan. Hindi. Ang posisyon nga namin, importante na may matutunan tayo dito dahil kung ang mga iboboto natin ay patuloy na gagawa ng mga ganitong kabalastugan, for a lack of a better term, no? Hindi tayo matututo sa ating kasaysayan. That's why it's an education activity kasi kailangan marinig natin at maintindihan. Regardless whatever the result of the votes ng Senado rito, importante lang mailahad dito. Parang yung mga tao talaga ay makita dahil halimbawa, totoo ba si Mary Grace Piato sa mga binanggit? I mean, it's also opportunity for the Vice President to also observe due process and defend herself, no, in the impeachment court. Para lang at least, kung talagang wala siyang kinalaman, edi ma-absuelto siya. Pero kung talagang mabigat ang mga ebidensya at tinuturo sa kanya, tingin ko ang burden, ang magiging problema ngayon ito ay yung mga boboto halimbawa kung i-acquit siya. No? So, yun yung, again, sabi ko, yan yung sinasabi natin na isang bagay na it's a political education. It's a political education on the part nating lahat na matutunan paano gumagana ang mga batas, paano tumatakbo ang isang impeachment according sa Constitution. At ito ay mahalagang batayan, no, natin sa pagpili ng mga darating na leader, lalo na sa 2028 ay napakalapit na yan. Oo nga po. But also, on the other hand, Professor Junicio, no, hindi kasi lahat ganyan yung pakiramdam. Alam mo naman ang Pilipino, maawain. Di ba? The more na ikaw ay binabakbakan, di ba? Mas nakakakuha ka ng simpatsya. Oo, mahilig sa underdog ang mga Pinoy. Oo, kaya kahit minsan, kahit halatang guilty na eh. Naaawa pa. Naaawa pa rin. So baka nga ang mangyari pa dito, yes, siguro yung mga iba, I hope nga ganito talaga mag-isip, ano? Pero baka on the other hand, lalo pang lumakas ang kanyang popularity, hindi ho ba? Well, may katotohanan din yan, no, Ninya, dahil nga maliban sa underdog yung mga Pilipino, mahilig tayo sa underdog culture, napakalakas ng ating personality culture. At yan nga yung unti-unti natin sanang basagin, no? Kaya nga sana ito yung pagkakataon din talaga na sabi ko as part ng political education, dapat mag-trust tayo sa institution rather than sa personality. The person o yung mga leader ay should only implement yung ating mga institutional policies in accordance to the Constitution. Halimbawa, yung paggamit nga ng confidential fund. Meron diyang tinalaga ang COA, paano ito gagamitin. So, kung kita mo naman halimbawa na nawaldas ang 125 million sa 11 days lang at ginamit ang mga pangalan ng mga kung sino-sino, mahirap nga naman yon na tanggapin, no? Dahil
kung tutusin, ang daming mga requirements ng COA, ang daming ko mga kaibigan sa gobyerno, ang daming mga requirements, pupunta na ng conference, Diyos ko, halos kailangan nilang abonohan yung halagang sabi mo 10,000. Pero ito, based nga doon sa complaint, parang ginastos lang, winaldas lang ng basta-basta. No? So, again, ito yung mga dapat maintindihan. So, but tama ka nga ron, kung magmukhang itong underdog, again, siguro, baka malaki na magiging papel dyan, paano ba i-handle itong kung sakaling dumating. Sabi nga ni SP Soto, if-forward niya, no? Forthwith niya itong impeachment kung sakaling dumating sa kanya. Paano ba ito i-handle ng ating mga censored judges? Paano ba ang tamang pagtatanong? Paano ba ang tamang paglalat ebidensya? Para maging focus tayo on evidence rather than on the personality. But then again, malaking challenge ito sa atin. So, sana ay mabigyan ng pagkakataon talaga na mapag-usapan na talaga ito at makarating na to sa Senado kung para rin sa kapayapaan at kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino na kumaharap sa ganitong mga hamon. Okay. Maraming salamat, Dean Dionisio. Maraming salamat po, Miss Nina and Jack. Sa susunod na po ulit. Thank you. Thank you, Prof.